Kung hindi mo nakikilala ang tinig ng Diyos, kailangan mong magtaka kung ano ang mangyayari kapag bumulong si Satanas sa iyong tenga. May napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng karunungan ng Diyos at ng kasinungalingan ni Satanas. Dadalhin ka ng Diyos sa langit, ngunit dadalhin ka ni Satanas sa impyerno. Ang Diyos ay magpapalakas ng loob at si Satanas ay lilinlangin ka. Gayunpaman, may mga pagkakataon at pangyayari na maglalayo sa atin sa Diyos. Ito ay kapag hindi natin namamalayan na tinig na pala ni Satanas ang naririnig natin. Ito ay delikado mga kapatid dahil madalas sa pamamagitan ng emosyon natin, akala natin ay galing sa Diyos pero hindi natin alam na galing na pala ito kay Satanas. Paano nga ba malalaman kung boses ni Satanas ang naririnig natin? Ang lahat ng tukso, kasalanan, paghihirap at kawalang kabuluhan ay nagmumula kay Satanas. Sa una pa lamang, meron ng ginagawa si Satanas para linlangin ang mga tao upang mahulog ang mga ito sa kasalanan. Sa Hardin ng Eden, alam natin na tinukso ni Satanas si Adan at Eva sapagkat si Satanas ay tuso. Malamang na binulungan niya ang unang tao na kainin ang ipinagbabawal na bunga. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tinangkarin niyang bulungan o tuksohin ng Panginoong Kristo sa ilang. Sa Mateo chapter 4 verse 1, pagkatapos nito, dinala ng banal na espiritu si Jesus sa ilang upang tuksohin ang dyablo. Nakita natin dito na simula't simula pa inanunukso at bumubulong na ang dyablo upang mahulog sa kanyang mga patibong. Gayon din naman ngayon, ang dyablo ay hindi tumitigil sa pagtukso sa maraming tao. Nagkakaroon tayo ng mga sandali na ang tinig ni Satanas ay nananaig sa ating buhay. Napapaisip tayo kung ang mga naririnig ba nating bulong o mga nararamdaman natin ay galing ba sa Diyos. Minsan nahihirapan tayong makilala ang boses ng Diyos at ang boses ng kaaway. Ang isa sa mga dapat na taglayin sa espiritual na buhay ay ang kakayahang makilala kung sino ang nagsasalita sa atin sa kaibuturan ng ating kaluluwa. Kung wala ito, nanganganib tayong sumunod sa isang tinig na aakay sa atin palayo sa Diyos. Kung gusto nating magkaroon ng matatag na kaugnayan sa Diyos, kailangan nating malaman kung anong tinig ang nagsasalita sa atin. Narito ang 4 na nangungunang paraan para makilala ang boses ng Diyos at ang boses ni Satanas. Number 1, kapag wala ka ng gana sa espiritual, malalaman mo ang bulong ni Satanas kapag nawawalan ka ng gana sa mga espiritual na gawain. Gusto ni Satanas na pigilan ka sa pagsamba dahil ito ang gusto niyang mangyari. Nais niyang mapalayo ka sa Diyos dahil kinasusuklaman niya ang pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo. Nais niyang pigilan ka sa paggawa ng tama, maging sa pagbabasa ng Biblia. Ibubulong niya sa iyo na hindi totoo ang salita ng Diyos at sayang lamang ang oras mo sa pagbabasa nito. Kung minsan pinipigilan niya tayo na manalangin at makilahok sa mga pampublikong pagsamba o anumang bagay na maglalapit sa atin sa Panginoon. Minsan kapag gusto nating magsimba, naiisip natin na parang ang dumi natin na tayo ay makasalanan at hindi karapat-dapat sa simbahan. Kapag nararamdaman mo ang mga bagay na ito, ibig sabihin pinapalayo ka niya sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, meron siyang ginagawa sa buhay mo, meron siyang mga pagbulong na ginagawa sa iyo. Isipin ang mga pagkakataong ibinasura natin ang mga pagsamba ng walang magandang dahilan. Isipin ang mga pagkakataong nananatili tayo sa bahay sa halip na sumamba. Isipin ang mga bagay na iyon at malalaman mo na ang tuksong ito ang binubulong ni Satanas. Number 2, kapag nararamdaman mo na palagi kang malungkot. Normal lamang na makaramdam tayo ng kalungkutan bilang mga tao, pero hindi normal na palagi na lamang tayong nalulungkot at namumuhay na lamang sa kalungkutan. Si Satanas ay nagdudulot ng kalungkutan at stress. Bumubulong siya na patuloy kang mag-isip ng mga negatibong sakit at kalungkutan. Gusto kasi ng dyablo na maging miserable ka. Gusto niya ay mapahamak at mawasak ka. Nais niyang maniwala ka na hindi mabuti ang Diyos, na nag-iisa ka at walang nagmamahal sa iyo at hindi kailanman maaalis ang iyong kalungkutan. Sa oras na pumasok sa isipan mo ang patungkol sa pagsuko sa buhay, ibig sabihin, patuloy siyang bumubulong sa iyo. Alam naman natin na ang Diyos ay punong-puno ng pag-asa at kapayapaan. Hindi katulad ni Satanas na ang gusto lamang ay mawalan tayo ng pag-asa. Gusto niyang sumuko tayo sa buhay, huwag hayaang manahan ng kalungkutan at kapag mas malapit tayo sa Diyos, makakahanap tayo ng mga paraan upang labanan ang kanyang mga bulong. Ang kasinungalingang ito ay magdudulot sa atin ng napakalaking pinsala, gayon din sa iba, lalo at higit sa Diyos. Ngunit kapag nasanay na tayo na baliwalain ang kanyang mga bulong, nasasanay na tayo sa ingay ng mga kasinungalingan ng dyablo na hindi naman talaga natin ito nakikita bilang isang bagay na makabuluhan. Number 3,
Kapag nagkakaroon ka ng pagdududa sa Diyos, gustong-gusto ni Satanas na magduda ka sa Diyos at isipin na hindi naman talaga totoo ang Diyos. Gusto niya na magalit ka sa Kanya, lalo na sa panahon ng mga pagsubok sa buhay at parang iniisip mo na nasaan ang Diyos sa oras ng iyong pangangailangan. Maraming gagawin si Satanas para magalit ka sa Diyos, para sisihin mo ito, para mag-question ka sa Kanya. Ito ang gusto niyang mangyari sa mga mananampalataya. Si Satanas ay umaatake upang ikaw at ako ay magduda. Gusto niyang tanggihan at maging bingi ka sa tinig ng Panginoong Kristo. Gusto ni Satanas na magtiwala ka sa sarili mo at hindi sa Diyos. Ngunit tandaan natin na delikado kapag nagtitiwala lamang tayo sa ating sarili at hindi sa Diyos dahil maaari tayong mapahamak. Kapag nagdududa ka sa Diyos, kung iniisip mo na nasaan ang Diyos sa mga pinagdaraanan mo, malamang na bumubulong sa iyong dyablo. Number 4. Kapag nakakaisip ka ng mga negatibong bagay, ang pagbulong na ginagawa ni Satanas ay hindi literal na pagbulong, kundi ipapaisip niya sa'yo o kaya naman ay ipaparamdam niya sa'yo ang mga layo sa kalooban ng Diyos o ang mga negatibong kaisipan. Kapag masyado tayong nag-o-overthink sa mga bagay na hindi naman dapat isipin, maaaring binubulungan kaniya na isipin mo ito at nang sa ganun ay mawala ang focus mo sa Diyos. Nais niya na mag-isip ka na lang sa mga bagay na hindi naman talaga dapat isipin. Halimbawa, ipapaisip niya sa'yo ang mga hindi magagandang nangyari sa nakaraan. Madalas ipapaalala niya sa'yo ang mga pagkakamali at kasalanan mo sa nakaraan para isipin mo na hindi ka kayang patawarin ng Diyos ang mga sakit na nararamdaman mo dahil gusto niyang hindi ka mag-move on sa buhay mo. Hindi niya hahayaan na ikaw ay makarating doon sa kalooban ng Diyos. Kapatid, kapag palagi mo nang iniisip ang mga past mo, ang mga hindi magagandang nakaraan sa buhay mo, ibig sabihin binubulungan ka niya. Ang mga negatibong kaisipan na ito ay malaki ang epekto sa pagkakaroon natin ng emotional stress. Kung saan ka palaging nasusugatan, diyan ang malamang na patuloy na ipapasok ng dyablo ang paulit-ulit na panlilinlang. Dahil dito, marami tayong mga plano na maaaring hindi na matuloy dahil puro na lang negatibo ang pumapasok sa ating isipan. Ayaw ni Satanas na maging successful ka. Ayaw niyang matanggap mo ang mga blessing. Ayaw niyang maranasan mo ang kapayapaan na gusto ng Diyos para sa iyo. Palagi niyang ibinubulong ang lahat ng mga negatibo at sakit sa iyong buhay. Tandaan kapatid, ang espiritual na labanan ay hindi pisikal kundi sa ating isipan. Huwag hayaang marinig ang tinig ng dyablo. Wala tayong dapat na ibang madinig kundi ang bulong ng ating Diyos. Bilang mga Kristiyano, dapat tayong mag-ingat sa tinig ng dyablo. Ngunit kailangan din nating maunawaan ang kanyang mga limitasyon. Dahil si Satanas ay hindi katulad ng Diyos, alam niya na maikli lamang ang kanyang oras. May limitasyon ang kaya niyang gawin. Alam niya na kung ikaw ay na kay Kristo, may sapat kang kapangyarihan na hindi siya mapakinggan. Kapag ikaw ay na kay Kristo, hindi ka maaabot ni Satanas magpakailanman. Ang Panginoong Jesucristo ay laging kasama mo at hindi ka nag-iisa. Kapatid, kung nakakaranas ka ng mapang-aping kaisipan, pagkalito o tukso, gaano man kalalim ang tinig ng dyablo sa iyong utak, maaari mong sabihin sa dyablo na umalis. Sa Santiago chapter 4 verse 7, labanan ninyo ang dyablo at tatakas siya sa iyo. Lumapit ka sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Ayaw ng Diyos na tayo ay mabigo. Kapag mas nakikinig tayo sa Diyos, mas magiging mahusay tayo na marinig ang kanyang tinig. Kapag may naririnig ka na bumubulong sa iyong tenga, huminto saglit at isipin, nagpapatibay ba ito sa iyo at nagbibigay ng pag-asa sa iyong buhay o naghahangad ba ito na sirain ang iyong buhay? Tandaan, si Satanas ay isang mahusay na manlilinlang. Susubukan niyang gawin ang kanyang plano na parang ito ang pinakamagandang ideya na narinig mo. Kailangan mo talagang maglaan ng oras para manalangin at hanapin ang karunungan at kalooban ng Diyos. Ihayag niya ang katotohanan kung papakinggan mo siya. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy natin ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.